Sabi nga nila mga minamahal sa kasabihan, be careful what you wish for. Kasi sabi noon ni Bato de la Rosa, ang gagawin daw nila ay mag-guerrilla fight kasi wala naman daw po talagang tumatanggap sa kanila. Hindi naman daw po sila tatanggapin ng administrasyon at hindi din sila tatanggapin ng mga kakamping or mga dilawan. Abay, tama lang naman na walang tumanggap sa inyo. Kasi mga makasalanan kayong tao. Unang-una, balimbing ka. Wala kang nagawang maganda. Puro marites lang yung hearing mo. Gusto namin bago. Gusto namin yung pro-people. Para talaga sa Pilipino. Hindi yung dahil mayroon kang kaibigan, close kayo, doon ka kumakampi. Hindi yun yung kailangan naming senador. Ang kailangan namin yung may puso, yung para sa Pilipino. So ito na nga po mga minamahal. Talagang sabi ko nga sa inyo be careful what you wish for. Kasi yung sinabi mo noon na yung June 23 nung June pa lang to mga minamahal. Ito yung sabi ni Bato. Nag-usap kami ni Senator Bongo na talaga we have to run our own campaign. Magsusumikap lang kami. Dahil wala naman kaming inaasahan. Talagang hindi nyo maaasahan si Duterte. Wala na mga minamahal. Kasi kung totoo yung 32 million votes ninyo at solido yung 32 million votes ninyo, dapat si Philip nakapasok. Kaso hindi naman nakapasok si Philip, mga minamahal. Kaya masasabi natin na hindi solido ang 32 million votes ni Sara Duterte. Kasi ang iba doon, sa totoo lang, binoto si Sara nang dahil kay PBBM. Yun yung totoo doon. So ngayon nga po, ituloy lang natin to bago natin ipakita yung survey. I don't know kung talagang malabo naman siguro kaming kakarga ng administrasyon. Malabo talagang kakargahin kayo kasi nilabas na yung Bagong Pilipinas slate, 'di ba? Pero itong kanyang statement is nung nung June, nung inanunsyo na pero hindi pa final yung Bagong Pilipinas senatorial candidate. But anyway, at hindi rin naman siguro kami acceptable ng opposition. Nangarap ka na, akseptahin ka ng opposition na yung approach mo sa drug war, sa war on drugs, sa AJK, sa tingin mo, doon pa lang, laglag ka na doon pa lang, hindi ka na nila mapapatawad 'Di ba? So ngayon, ano ine-expect mo? May kakampi sa'yo? Huwag kang Huwag kang dyan? Oh. And now, yung standing opposition ngayon is yung Liberal Party, 'di ba? Hindi din naman kami acceptable doon. So, sa gitna lang kami. And magsusumikap lang kami. Guerrilla warfare lang kami nito. We just have to do our own guerrilla warfare. So, sabi ko nga sa inyo mga minamahal, be careful what you wish for. Kasi yung kakasabi mong guerrilla warfare yung gagawin mo, mukhang oo nga. Talagang kailangan mong maglibot. Kasi ito mga minamahal, yan po yung survey nung March and September. Kita niyan yung difference yan, mga minamahal. Tingnan nyo, nasa dulo na si Bato. Oh, pati si Bongo. Oh, si Bato dati pang 5, ngayon 11 to 13 na. O talagang kailangan mong maglibot na niyan sa buong mundo na ipakita mo kung karapat-dapat ka pa rin ba sa posisyon na tinatakbuhan mo. Di ba? Tingnan nyo yun nung March, mga minamahal. Dito yung March, nakikita nyo naman. Tapos dito yung September. Nung March, tingnan nyo si Bato. Pang-5. Oo, pang-5 mga minamahal. Tapos ngayon, yung rank niya na pang 11 to 13. Grabe. Ang layo mga minamahal ng ibinulusok ng kanyang survey. Paano kasi hindi maapektuhan yung survey mo? Tingnan mo yung ginagawa mo. Kumakanlong ka ng fugitive. Di ba? Iwas pusoy ka din sa ICC, mayroon ka ng blue notice, nagpahiring ka, puro lang marites. Di ba paano hindi maapektuhan yung survey mo niyan, Bato? Yung trabaho mo, trabahong pantarantado. Di ba? Nangkukupal ka. Magaling kang mangupal, kaya yung Pilipino, kinukupal ka na rin. Although pasalamat ka dahil pasok ka pa din sa Magic Top 12. Pero, i-wish mo na hindi ka malaglag dyan. Pero mga minamahal, for sure ako malalaglag yan dyan. At kung sino man yung ipapalit, di okay, wag lang ikaw. Diba mga minamahal, nakikita nyo? Gising na yung taong bayan sa pang-uuto ninyo. Diba? O, ano pa yung sumunod? Si Bongo. Kita nyo? 10 to 11, tapos ngayon 11 to 13.
Pero mga minamahal, pwede pang umano yan, umangat, pwede pang bumaba yan. Kaya ngayong ano na, ngayong election period na ba ngayon? Kasi alam ko, filing pa lang ng COC. Yung punto kasi natin dito mga minamahal is malapit nang magkaroon ng eleksyon. Kaya medyo kinakabahan na to at talagang feeling ko tinatanggap na ni Bato na matatalo na siya. Alam ko yan, nararamdaman ko yan, malakas yung instinct ko na tinatanggap na talaga ni Bato na matatalo siya. Pero feeling niya, yung facial niya, yung expression niya, pinapakita niya na kaya niya. Pero yung totoo dito mga minamahal is hindi na talaga. Paano na yan? Malapit na ding sumuko yan si Bato. Kaya Bato, mag-isip-isip ka sa desisyon na gagawin mo. Kung itutuloy mo pa ba to or hindi. I don't think so kung nag-file na ba itong si Bato. Pero inendorso na kasi siya eh. So feeling natin magpa-file to. O, tapos itong si Tolentino, wag natin pag-usapan yan kasi balimbing yan. Diba? Malayo pa yung election, iniwan niya na sila Duterte. Pero good to hear mga minamahal kasi sa administrasyon ng PBBM, dahil inendorso siya, malaki yung potential niya na manalo. Although pang pang 13 siya, pero malaki yung potential niya na umangat. Lalo pat nangyari lang to noong siya ay inendorso ni PBBM. Diba, tingnan nyo dati, 26 to 28, si Tolentino. Ngayon, pang 14 na. So, malaki yung tsansa na makapasok itong si Tolentino dito sa administrasyon ni PBBM. Bakit? Kasi sip-sip. Bukod sa sip-sip, inendorso na siya ng bagong Pilipinas eh. Meron siyang malaking kabi dito sa ating presidente. Biruin mo, presidente ba naman nag-endorso sa'yo? So talagang meron kang makukuhang suporta. Kahit hindi namin gusto si Tolentino, wag niyo pa rin niyang iboboto mga minamahal kasi balimbing yan. Iniisip ko na din yung possible outcome na what if matapos yung administrasyon, sino yung susunod na presidente, pwedeng sumipsip doon mga minamahal si Tolentino at iwan din si PBBM. Kasi political butterfly yan at yung ginagawa niya is for political survival. Kita naman yan mga minamahal sa kanyang kilos. Hindi na pwedeng itanggihan. Pero masaya ako dito sa nangyayari kay Bato at dito kay Bongo. Tapos, mga minamahal, itong si Lito Lapid, malapit na din, matagak, diba? Sa Bisaya pa, malaglag. Tingnan nyo, see? Yan yung kampo niya, ni Duterte, mga minamahal. Yan, palihis na lang ng landas. Kasi gising na yung mamamayang Pilipino, eh. Diba? Gising na. Tingnan nyo, layo ng nila. Pero yung tulpo, wag na natin pag-usapan mga minamahal. Kasi yung tulpo, si Erwin, talagang malakas na yan eh. Kumbaga parang siya na lang yung inaantay ng Senado. I like Erwin, but Erwin alone. Hindi ko gusto yung tulpo, si Erwin lang. Diba? So, kita nyo, wala nang kawala. Ito mga taong to, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, involved yan sa mga krimen, sa plunder, frigate, drug war, AJK, corruption, tapos si Bongo nga, involved pa kay sa pagpatay sa dating PCSO official. Diba? Na si Barayuga. So, talaga nga namang mas bababa pa yan dahil sa mga issue na kinakaharap nila. Diba? Sa tawag dito, sa Pogo, ganyan. Yan, sinasabi ko sa inyo. Yung magpapabagsak sa pangalan nyo is yung mga ginawa ninyong trabaho. Kasi nanonotice yan ng sambayan ng Pilipino at naku-call out yan ng mamamayang Pilipino. Yung ginagawa ninyo, maybe sa inyo okay. Pero, syempre, kakailanganin nyo din kami, mabilis lang yung panahon eh. Sige, enjoy ka 6 years. Enjoy ka. Pero after nun, hindi ka na makakabalik muli. Bakit? Paano hindi makakabalik mga minamahal? Kasi nalaman na ng Pilipino yung trabaho mo. Nalaman na ng sambayan ng Pilipino kung paano ka tumabaho. Nalaman na ng mga Pilipino na, ay, hindi ka pala para sa bayan. Diba? Ano yung ginawa nyo kay Kibuloy? Pumunta kayo doon sa Davao. Nagpagawa kayo ng hearing kahit alam naman ninyo na malapit nang mahuli si Kibuloy kasi pinagtatakpan ninyo. Diba? Tama ba ang magkanlong ng fugitive? Di umano? Tama ba ang ma-involve sa mga illegal activities such as Pogo? Tama ba na ma-involve yung pangalan nyo sa mga pagpatay? Tama ba na ma-involve yung pangalan nyo sa corruption? So, bistado na kayo. Kitang-kita na ng mga Pilipino
yung mga kakupalan ninyo. Kaya hindi nyo maitatanggi at hindi na din maitatago pa na kayo ay pabagsak na. Palubog na talaga kayo. Maybe si Digong malakas, pero kayo hindi kasi parang kayo lamang ay mga tawag dito, isang attack dog ni former President Duterte na kung kailangan utusan, saka babark, 'di ba? Saka doon bumabark. So yun po mga minamahal. See? Natatawa lang talaga ako. By the way guys, do you like my hair? Ganda ng hair ko, no? So anyway, yun po mga minamahal, this is a short vlog. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Pasensya na kung medyo hindi na po tayo nakakapag-live madalas. But I will try my best na mag-live tayo mamaya. Ingat mga kababayan!